Halil TV. Upang makalimot, higit na pinagbuti ni Rosie ang pag-aaral. Doon na lamang niya ibinuhos ang lahat-lahat ng kanyang panahon. Very visible naman si Mike, parang tukso na kahit saan ay parati niya itong nakikita. Madalas kesa hindi ay si Jem ang kasama nito. Marahil ay mag-on na ang dalawa, naiisip niya kung minsan. Kahit naman hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin siya. Hindi madaling kalimutan si Mike o maaaring hindi na niya makalimutan. Pero sa pagdaan ng mga araw, iniaasa na lamang niya sa paglipas ng panahon ang lubusang paglimot. Pasasaan ba't mawawala rin ang sakit? Nagpapatay oras sa library si Rosie, isang subject na lamang ang kanyang papasukan. Dapat sana'y wala siyang bakante subalit hindi pumasok ang kanyang instructor para sa oras na iyon. Tinatamad na pabuklat-buklat ng mga libro ang dalaga. Nakakainip ang paghihintay. Hi Rosie! Nagulat ang dalaga sa tawag na iyon. Nang tumingala siya, naroon ang nakangiting mukha ni Walter. Walter, ikaw pala. Ginulat mo naman ako. Can I sit here? Patungkol nito sa bakanteng upuan sa katabi niya. Sure. Sa loob ng 3 buwan na pagiging mag-steady nila ni Mike, naging kapalagayang loob na rin niya ang kaibigan ng lalaki. Open kasi ang mga ito sa pagsasabing boto ang mga ito sa dalaga para sa kaibigang si Mike. Kamusta na? Si Walter. Okay lang, maigsing sagot niya. Hindi mo ba kakamustahin si Mike? Biro nito. Bahagyang umiti si Rosie. Kailangan pa ba? I'm sure masaya naman siya, di ba? Is there no chance for a reconciliation? Hindi naman siguro ako ang problema, Walter eh. May lungkot ang tinig ng dalaga. Pero ang sa akin na lang, kung talagang kami no matter what, kami pa rin. Kung hindi, well, that's life. Hindi naman kasi puro saya at ligaya ang buhay, di ba? Nakakapanghinayang lang eh. Napapalatak na wika ni Walter. Tiningnan pa nito ng makahulugan si Rosie. Kilala ko si Mike. Kahit ilang ulit pa niyang sabihin na okay lang siya, iba pa rin ang nasa puso niya. Hindi siya ganoon kadaling magtago. I know he loves you. Nakangiting naiiling si Rosie. Hindi ko alam kung anong motive mo para sabihin sa akin yan. Hindi lang ako. Maging ang buong barkada ay nanghihinayang sa relationship nyo. First time lang ni Mike na magkaroon ng isang serious involvement sa isang babae. Of course marami riyan, pero iba ang sayo. Ikaw lang ang sineryoso niya. Masarap pakinggan pero may magagawa pa ba iyon para sa kanila ni Mike? Kung totoo ang sinasabi mo, bakit kay dali niya akong napalitan? Hindi man lamang niya ininda ang breakup namin. Hindi, naglasing si Mike that night after you broke up. Kinagulat ni Rosie ang narinig. May kung anong kabang biglang nanuot sa kanyang dibdib. Tila nasasapik pa rin siyang marinig ang anumang sasabihin ng kaharap. Wala naman siyang itinatago sa amin. Very open si Mike. Mahal ka niya, Rosie. At nasasaktan siya dahil hindi mo siya ganoon kamahal. Parati ka raw nag-aalinlangan, parating may kinatatakutan. Hindi ka showy sa pagmamahal mo sa kanya. Namula ng kaunti ang pisngi ni Rosie. Ibig bang sabihin niyon, alam din ng mga ito ang dahilan ng paghihiwalay nila? Don't worry, Rosie. Hindi ka namin binabastos kung inaakala mong too personal ang pinag-uusapan namin behind your back. Normal iyon sa magkakaibigan. I bet maging kayo ni Ella ay gayon din. Tumango si Rosie. Naiintindihan niya. Tell me, Walter, mahirap ba akong intindihin? Ako ba ang may problema? Umiling ang lalaki. No. If I were on your shoes, I might have done the same thing. May pinangangalagaan kang dangal at bilib ako sa prinsipyo mo. But on the other hand, hindi rin mahirap unawain si Mike. Lalaki siya eh. And that's his way of loving. Ang problema lang, magkaiba kayo ng prinsipyo at pananaw. Tatango-tango lamang si Rosie. Nasa ganoon silang pag-uusap nang biglang lumitaw buhat sa pintuan ng silid sina Mike at Jem. Ang presence nila ay deadma lang para kay Jem. Subalit kitang-kita ni Rosie ang kakaibang reaksyon sa mukha ni Mike.
Tila nagdilim ito, tiimbagang. Kung ano man ang ibig sabihin niyon, wala na siguro siyang pakaalam. Isa-isang niligpit ng dalaga ang nagkalat niyang gamit. Mauna na ako sa'yo, Walter. Salamat sa pampalubag loob. Ngumiti si Walter. Advice lang, Rosie. Huwag mong intindihin si Jem. Mga paslit pa lang ang dalawang iyan, ganyan na ang treatment nila sa isa't isa. Nothing personal. Tumango lamang siya at tuluyan ng lumabas ng library. Pagdating sa dorm, isang malaking sorpresa ang bumalaga sa kanya. Ate? Nanlaki ang mga matang hindi makapaniwala si Rosie. Nakaupo sa kama si Rina. May dalawang malalaking maleta sa tabi nito. Maluwang ang pagkakangiti nito sa kanya. I'm home. Nagyakap ang magkapatid. Bakit naman hindi mo sinabing uuwi ka na? Sana'y nasalubong kita sa airport. Tuwang-tuwa si Rosie. Maluha-luha sa sobrang galak. Si Rina naman ay gayon din. Nagpunas ito ng luha at saka hinilikan sa noo ang nakababatang kapatid. Sophomore na ako, ate, kaya medyo mahirap ang mga subjects. Huminga ng malalim si Rina. Naawang pinagmasdan ang maamong mukha ni Rosie. Ang bilin ko sa'yo ay huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo. Hindi ko sinasabing dibdibin mo ito. Kung nahihirapan ka, huwag mong habulin ang scholarship. Scholar ka nga, sakitin ka naman. Wala rin. Okay lang naman ako, ate. Hindi ko naman pinababayaan ang sarili ko. Ganito na lang talaga ang katawan ko. Pumapayat pero hindi tumataba. O baka naman nai-inlove ka na. Biro ni Rina. Bahagyang namula si Rosie. Kumabog ang kanyang dibdib. Ewan lang niya kung halata ayon ng kanyang kapatid. Kung sa bagay, 20 ka na. Okay na rin siguro na makipag-boyfriend ka. Pero don't take it seriously. You're still young. Naks, galing ko nang mag-Ingles, no? Nagkatawanan ang magkapatid. Well, nasanay na rin ako doon. Kung hindi ka marunong mag-Chinese, obligado kang mag-Ingles. Paliwanag ni Rina. Teka, kung ano-ano na ang pinag-uusapan natin. Tumayo ito at bumuhat ng isang malaking maleta. Isinampa ito sa ibabaw ng kama. Ang laman ng isang to, lahat sayo. Talaga, ate? Tuwang-tuwang tinura ni Rosie. Ang dami naman yata. Siyempre, ikaw lang naman ang one and only ko. Nang mabuksan ang bag, bumulaga kay Rosie ang mga laman nito. Mga damit, iba't ibang kulay, yari at disenyo. Gayon din ang sapatos, mga pabango, kolorete at mga borloloy. Meron ding bag at kung ano-ano pa. Package deal, ika nga. Mga gamit na mula ulo hanggang paa ay narito ng lahat. Hindi siya magkandatuto sa paghalungkat. Sa buong buhay niya ay ngayon lamang siya nagkaroon ng ganitong klase ng mga gamit. Libang na pinapanood lamang naman siya ni Rina. Habang nagsusukat ng sapatos ay nakangiting napasulyap si Rosie sa kapatid. Salamat, ate, ha? Ano bang salamat? For 2 years nga ay hindi naman lamang kita napapadalhan ng kahit ano, kaya ibinuhos ko ng lahat ngayon. Anong wala? Hamak pa ba yung perang pinapadala mo? Sa pag-aaral mo naman yun eh. Ganun na rin yun, para sa akin din, nakakahiya na nga sa'yo, ate. Habang pinanonood ang nakababatang kapatid sa ginagawa, unti-unting nananamlay ang mukha ni Rina. Hindi naman iyon nakaligtas sa matalas na pakiramdam ni Rosie. Kuno'y wala siyang napapansin ngunit nais niyang mailayo ang usapan. Si Matthew nga pala, o si Kuya Matthew, kasama mo ba siya? Kunway pag-uurirat niya. Pilit ang ngiti ni Rina. Oo, matamlay rin namang sagot nito. Bakit hindi mo siya sinama rito? Nakilala ko sana. Sa ibang araw na lang daw, pangiti-ngiti si Rosie. May pagkapilya. Do I smell something here? Along table perhaps? Tumawa si Rina. Loka. Ano namang masama, ate? You're on the right age. I swear, hindi kita pipigilin. Totoo sa loob ang kanyang sinabi. Umiling-iling si Rina. Idinako sa labas ng bintana ang atensyon. Hindi ganoon kadali. Gusto kong makatapos ka. Kung mag-aasawa ako ngayon, paano ka? At saka tumingin ng makahulugan sa nakababatang kapatid. 20 na ako, ate. Hindi na bata. Hindi na rin teenager.
At saka maipagpapatuloy ko naman ang studies kahit na kung sakali at magtrabaho na ako. Uso na ngayon ang working students, in fact, karamihan ng classmates ko ay ganoon. Naaawang tinitigan ni Rina ang kapatid. Ate, lumapit si Rosie sa kapatid at niyakap ito. Alam kong mahal mo si Matthew at alam ko rin na gusto mo nang mag-settle down. At iyon din ang gusto ko para sa'yo. Believe me ate, kaya ko ang sarili ko. Naluluhang hinaplos ni Rina sa pisngi ang kapatid. Pero hindi ganun ang gusto ko. Ate, huwag mong hayaan na habang panahon na lamang akong naging dependent sa'yo. I have to learn more of life. I have to strive for myself. Marami ka nang nagawa para sa akin. Sobra-sobra na akong tutuusin. Kumalas buhat sa pagkakayakap si Rosie. Gumawi siya sa likuran ni Rina at kinutingting ang buhok ng kapatid. May sarili kang buhay ate, and you have to live on with it. Hindi ka binigyan ng buhay para habang panahon mo akong bantayan at arugain. You need a break ate. And this is the right time for you. Huwag mo nang pakawalan. Muling niyapos ni Rosie ang kapatid at masuyong hinagkan sa pisngi. Ang cute pa naman ni Kuya Matthew. I know you'll be happy with him. Pumatak ang luha ni Rina. Subalit nakangiti ito. Nakangiti dahil lubos itong naliligayahan sa pagkakaroon ng mabait, matalino at may malawak na pangunawang kapatid. Sinapo ni Rina ang dalawa niyang palad, pinisil iyon. Okay lang ba talaga sa'yo? Nag-aalanganing tanong nito. Okay na okay, huwag kang mag-alala. Kahit pa may asawa na ako, I'll always be there for you. Still, alam ko naman yun eh. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.